Hi everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Madaya kaya sila kung ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Mr. at Miss Supranational tayo ngayon. So sabing ganon, kapag hindi daw nadaya, malaki daw ang chance ang manalo talaga ng Pilipinas dito sa Supranational. So yan ang sabi ng mga netizen, no? Di ba, nakakaloka. So yun, so hindi ko naman masisisi kung bakit ganun yung sinasabi nila gawa nga sa nangyari noon last year kay Pauline Amalex. Kasi naniniwala sila na isa si Pauline Amalex na talagang deserve para makuha ang corona ng Supranational. At ito nga ay nalusutan ni Ecuador na kung saan naman ay talagang masasabi ko rin naman na parang feeling ko naman okay din lang naman kasi sobrang ganda din naman talaga ni Ecuador at nakita naman natin yan ngayon sa mga ganap niya. At ayun, nandoon yung panghihinayang pero wala naman tayong magagawa. Desisyon ng organization yun. Kaya ang sigaw ng taong bayan, dinaya ang laban ni Pauline Amalex nung nakaraang taon. So yun. So ngayon, isa na naman sa mga naririnig natin na talagang pagdating sa Mr. Supranational, ito si Brandon Espiritu, talagang maingay at pinag-uusapan sa social media. At sa mga ibang prediction nga ay talagang nagna-number 1 talaga ang pambato ng Pilipinas. So ako naman, ang masasabi ko naman, magandang sign to. At depende yan kay Brandon kung ano ang performance level na ipapakita niya sa entablado ng Mr. Supranational. Dahil isa nga siya sa mga napipisil na possible at pwedeng manalo ng Supranational. So ngayon, ang sabi nga ng mga netizen ay kung hindi yan dadayain, siguradong mananalo tayo. Dahil naman nakikita naman din daw talaga nila yung lakas ni Brandon talaga sa kompetisyon at nakikita nila na palaban din talaga ang Mr. Supranational natin sa mga Mr. na naglalaban-laban dito. Ako naman, para sa akin naman, ang thought ko naman dyan, ang Supranational Organization, syempre, sila pa rin yung nakakaalam kung ano ang mga nakikita talaga nila sa bawat kandidata kasi nakakasama nila to day by day. Tayo, ang nakikita natin limited lang. Syempre, hindi naman sila magpapakita dyan ng mga attitude, hindi naman sila magpapakita dyan ng mga hindi natin nagugustuhan, di ba? So, lahat ng ipinapakita ng mga kandidata dyan ay talaga naman yung mga nakaka-amaze na ugali nila. Pero yung organization kasi talagang kita nila yan kung sino yung pasaway, kung sino yung mabagal kumilo, sino yung parang, alam mo yun, hindi talaga pasok sa panlasa nila. Syempre, nahanap nila dyan yung best of the best. Kaya feeling ko naman, wala naman dayaan na nagaganap. So, may mga aspeto talaga silang hinahanap sa bawat kandidata. At malay mo na kay Mr. Supranational yon o kaya na kay Miss Supranational. Si Miss Supranational, yung iba nahihinaan talaga sila sa laban ni Miss Supranational. At ako naman ang masasabi ko naman kay Alethea, bigyan lang natin siya ng chance. So, supportahan natin. Kaysa naman isipin natin na wala na tayong laban sa Supranational. Eh, malay mo naman pagdating pala sa matinding labanan nila ay umeksena to ng bonggang-bongga, di ba? So, hindi mo rin masasabi. But ako nandoon lang ako na siguro tiwala lang talaga ang kailangan natin ibigay kay Alethea at saka syempre samahan din natin ng dasal. Kasi syempre, kung magdadasal tayo para kay Alethea, so syempre didinggin ng Diyos yun. Walang imposible na masungkit niya ang corona ng Supranational ngayong taon na to. Ako to be honest yung paniniwala ko kay Alethea nandoon talaga na ewan ko, hindi ko alam, pero yun yung nararamdaman ko na baka naman may laban. Siguro wala lang akong expectation kay Alethea dahil sa nakikita ko na parang kalmado lang din naman siya. At yung advantage kasi dito ni Alethea sa competition, syempre yung kanyang pagiging authentic. At saka si Alethea kasi syempre iba yung ipinapakitang ganda. She's a very Filipina beauty at nakikita naman ninyo na talaga namang
pag dinidikit na siya sa ibang kandidata, ay nako, kabog na. As in talagang yung ibang kandidata, lamon na lamon niya. Kaya malaki yung tiwala ko kay Althea na uusag to dito sa kompetisyon ng Miss Supranational. So, naniniwala akong pasok si Althea sa top 20. So, hintayin natin kung ano yung ipapakita niya sa competition at makakarating ba siya sa top 20, top 10, top 5, o di ba? So, basta tiwala lang, mali mo naman, biglang mag-shine like a diamond star to sa coronation night. Mahirap naman kasi husgahan. Yes, nandoon na medyo nakukulangan tayo sa ipinapakita niya. To be honest, totoo yon. So, nakukulangan tayo sa pinapakita niya. Yung mga ganap niya kasi parang is not enough dahil natatabunan talaga siya ng mga malalakas katulad ni Czech Republic, ni India, ni South Africa, Thailand. Malakas si Thailand Indonesia. Sa Asia group na lang, grabe. Ang dami din malalakas. Either yung Myanmar, talagang masasabi ko, oh my gosh, talagang kumakabog din talaga yung galing ni Myanmar. Pero syempre nandoon ako na yung tiwala ko kay Althea na alam kong makikipaglaban talaga siya at makikipagpukpukan siya ng bonggang-bongga. Taga Bulacan yan, matapang yan, di ba? So yun, so alam niyo na may mga taga Bulacan, mga palaban yan, mga yan. At hindi yan basta-basta nagpapatalo. Kay Mr. Supranational naman, malaki talaga yung ingay at saka yung chance niya talaga sa corona. Sobrang lapit talaga. Kasi sa mga lalaki sa Asia, I think lamang talaga itong si Mr. Philippines kasi siya lang yung parang nakikita ko na talagang may itsura at brusko-brusko. So, possible talaga si Mr. Philippines ay makatungtong ng top 5 talaga dito sa competition. And then, malinaw talaga na nakikita natin ay kaya na ito umangat. So, tingnan na natin dun sa magiging sagutan niya, sa galawan niya. But I'm so excited sa edition na to ng Supranational kasi yung ating pambato sa Miss Supranational, hindi siya front-runner. Pero nandoon na parang aabangan mo siya na parang maglalaro kaya to, makikipagpukpukan kaya to, makakarating kaya to sa dulo ng competition. Nandoon yung excitement mo na parang wala kang expectation, pero nandoon na na-excite ka kasi baka manalo, di ba? So yun, pero kung hindi naman, parang hindi ka masyado masasaktan kasi alam mo naman na hindi talaga siya naging maingay. Pero kung makakarating to sa dulo ng competition, oh my gosh, maloloka ako ng bonggang-bongga. Kaya nandoon yung tiwala ko kay Althea. So alam ko naman na parang medyo hindi siya ganun sa kapalo yung radar sa mga kandidata na napipisil na manalo dito. Kumbaga parang walang ingay, kumbaga dark horse yung dating, pero nandoon talaga na masasabi mo naman na parang ay nako, mukhang papalo to ng bonggang-bongga. So ayun yung aabangan natin, di ba? Kaya nakaka-excite pa rin ang Supranational kahit sabihin mo pa na nako, hindi naman malakas yung pambato natin, but still na kailangan mo pa rin siyang abangan at panoorin. So kay Mr. Supranational naman, yes, ito naman ay opposite naman ni Miss Supranational dahil si Mr. Supranational ay talaga namang umaarangkada ng bonggang-bongga at yung ingay niya talaga, isa siya sa mga strong men na talagang masasabi mo ay ito possible to na makarating sa top 5 or makarating ng dulo or manalo, di ba? So yun, ayun yung excitement dito sa Supranational. But syempre, kailangan pa rin natin silang suportahan. Kaya guys, ano pang hinihintay ninyo? Bumisita na kayo at mag-download na kayo ng Supranational apps. And then, putahan ninyo yung Supra Fan Vote. And then, ayun. So, hanapin nyo doon si Miss Philippines o kaya si Mr. Philippines. So, ano pang hinihintay ninyo? Download na, di ba? At bumoto na tayo. So, yun talaga yung panawagan ko sa inyo lahat. At sana wag nyo kalimutan na sumuport at talagang alam mo yon, yung laban kasi ni Mr. at ni Miss Philippines ay laban din natin to. Diba? So yon. So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo na mararating ng pambato natin? Tingin ba ninyo madadaya ba tayo dito sa Supranational? Charot. At tingin ba ninyo makakarating ba sa dulo ng competition ang
pambato natin na si Brandon at saka si Althea. Malayo kaya ang mararating nila. So please comment below kung ano ang tingin mo at nakikita mo sa laban ng ating pambato dito sa supranational ngayong taon na to. So yun guys, syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.